Sal nga yan, dapat, no? Kaya, pero teka lang nga, parang nung isang araw, sa pakikipagpanayam kay Ombudsman Martires na Kong, parang binanggit niya, kasi may mga pangalan lumutang na ganyan, dapat daw, mukhang, ipaliwanag ni BP Inday kung sino-sino itong mga taong ito. Hindi nga pwedeng mangyari yun eh. Okay. Itatago mo nga sila eh. Yun ang nature ng kanilang gawain. Yun ang nature ng dokumento. Kaya, nasa sa kanila yon. Kung hindi po nila maintindihan yon, may problema sila. Pangalawa, kailangan ibalikan natin. Kung hindi po talaga kayo namumulitika at inuusig nyo lang ang opisina ng Pangalawang Pangulo, bakit yung natitirang halos 400 na opisina na meron ding ganyang tipo ng pondo at nabigyan din sila ng notice ng COA, pinagpapaliwanag din sila, bakit yung 400 offices wala po kayong tinawag? Confidential funds din to? May mga Mary Grace Piatos din sila. Sigurado yun. Kasi confidential funds. Confidential fund nga, mahigit na 400 offices. Dapat pinatawag nyo rin, isa-isahin din nating tanungin sila. Bakit po hindi nyo ginawa? Yun muna yung sagutin nila. Kasi pinagpapaliwanag din sila ng COA eh. Meron din silang notice of disallowance eh. Nagtapat sa akin ng COA. Karaniwan po dyan kanya 350 to 400. O halimbawa, maging safe tayo. Pwede na bang safe? Yung 300, safe na safe po yan. 300 na lang, sabihin na natin, para eksakto. Hindi, sabi niya 350, safe na safe. Okay, sige, bakit ka ako? Isa lang. Ito lang ka ako yung pinagtatalunan natin. Yan lang po naman ay kaya hiningi ninyo eh. Hindi nasagot sa amin. Oo nga naman. Kung hiningi po kanya yung 350, bibigay din po, lalo kayo kakong magkakasala siguro. Magkakawindang-windang na kayo niyan. Sapagkat kako, isunurrender ninyo kako yung tungkulin ninyo eh. Kayo ang merong mandato na mag-usisa, mag-audit. Wala nang ibang pinagkalooban ng ganyang klaseng otoridad. Para isinuko nila yung kapangyarihan nila ko. Kailanman hindi nyo dapat isuko yan. Sinulatan lang kayo, hindi man lang kayo pumiyak. Dapat sumagot ka, teka muna po. Kami po ay susunod naman sa inyo, pero kailangan pong malaman ninyo na ito nga pong ginagawa ay tentative po ito. Wala pa pong kasiguruhan dito eh. Hindi pa po pinalito eh. Ito po yung initial findings lang po namin. Kapag binigay po namin yan, baka magkamali po kayo at kami po ay malalagay sa alanganin. Baka meron naman pong magdemanda sa amin sapagkat hindi po nyo gawain yan. Gawain po namin yan. Di ba? Para po kayong kusinero eh. Kami pong magluluto eh. Biglang lang kayong papasok. Itataboy nyo kami, tapos kayo magluluto. Teka muna, kami po ang nakakontrata rito eh. Oo nga. Magagalit po itong restaurant na to. Nakakontrata po kami rito. Bigla kayong papasok, kayo po magluluto. Paano kung nalason po lahat ng mga yung mga kakain ng niluto nyo, di kami pong magkakasala dito. Madidemanda lahat ng cook. Pasensya na po pinapaliwanag ko lang po sa inyo. Pagka ganun yung paliwanag ko, nagsasalita ako, yung malalapad na dyaryo, puro bingi. Walang isusulat kahit ano. Takot na takot. Mabuti pa si Nelson. Paminsan-minsan nakikita ko yung litrato niya eh. Hindi, idadagdag ko sa palagay mo? Anong nangyari sa mga malalapad na dyaryo na nagkukunwari? Sabi pa niya eh, balanced news. Fearless views. Puro kabalintunaan eh. Puro pagpapanggap, kagaya rin itong manifestong ito. Saan ka nakakita? Balance news. Paano balance? Yung nagsalita, hindi man lang binanggit eh. Yung binanggit, yun ang gulo. Ewan ko ba? Ay, naku. Ano ba yung punto mo? Hindi, idadagdag ko kasi COA ito. 5:30 na pala eh. COA ito, Kong eh, ha? Ano sabi? Idadagdag ko lang, kasi ito yung isa rin sa malaking issue ngayon eh. Naglabas po ng audit report ang COA sa PhilHealth naman. Ito yung sa 89.9 billion unutilized funds. Ang sabi ho ng audit team, hindi nyo dapat binalik yung pondo sa National Treasury. Dapat yan, pinagamit nyo dun sa mga benepisyaryo. At least, pinababa nyo yung kontribusyon o kaya dinagdagan yung benepisyo. So, ito ang tama na pag-audit. Dapat dadaan sa COA, tapos sila ang magsasabi kung ano yung mga dapat na ginawa o hindi ginawa.
So dapat nga, ganoon ang ginawa ng COA, di ba? Oo, dito. So, bakit dyan sa PhilHealth? Sa PhilHealth meron At alam ko doon sa tanggapan din ng pangalawang Pangulo, meron silang, may mga notices din sa kanila na nasagot naman ng tanggapan ng Pangulo. Hindi ko alam kung ano yung top. Meron din lumabas sa mga pahayagan tsaka sa mga news. Nire-research ko lamang, baka magkamali tayo ng impormasyon. Kasi lagi pinalulutang Jen at Kong. Kaya natin ito ginagawa, public accountability. Dapat ipaliwanag sa bayan kung saan napunta yung pondo. Nakita mo na. Yan pa lang, nanggigigil ka na eh. Ayun nga po. Pero ito yung nakakapanggigil. Ito hindi nyo na alam. Si dating senador at DOJ Secretary Laila De Lima, nung hindi pa sa senador, naging Justice Secretary siya. Ay naman, hanggang 2015, di ba? Pero nung i-audit ng COA, 2015, annual audit, COA, 91.8 million confidential fund ng DOJ walang disbursement vouchers. Paano pinidilima yan? 2015. 2015. Annual audit. Annual audit report. COA na yan, Kong. COA. Madali yan. Pupunta kayo sa COA. Pwede namin makita po yung 2015 ng Department of Justice. 120 million unliquidated cash advance ng confidential funds. Unliquidated pa to. Samantalang iba, may pirma nga, may piatos nga lang sapagkat kino-cover. Pero ito wala eh. Walang resibo. Walang resibo. Yun ang mas mabigat. Pero 120 million yung walang resibo, cash advance eh. Cash advance. Kaya nga, pinoint out ng COA na may problema kasi unliquidated cash advance. 120 million. Yun naman confidential funds na walang disbursement vouchers, 91.8 million. Ano sasabihin mo dyan? Selective eh. So ang gusto lamang nilang suriin, gusto lang nilang puntiryahin, yung gusto nilang sirain. Yung 400 other offices, libre na. Paano ka makakagawa ng isang panukalang batas? Na akala mo yun nga ang kanilang tinutuntun. Akala mo yun ang layunin. Kung yung layunin makagawa tayo ng isang pantay, isang makatotohanan at katanggap-tanggap na panukalang batas, bakit hindi mo i-involve lahat ang merong confidential funds? Bakit ang tinarget mo yung vice presidente? O hindi ba politika? Politika lang. Marinaw na marinaw. Pagkatapos, kunwari, in aid of legislation, ngayon pala impeachment. Maski saan mo kwentahin eh. So, paano ngayon yung manifestong hawak natin ngayon kung napinirmahan ng House leadership? O isang kapirasong papel na walang kakwenta-kwenta. Ganun ba?